Well, kaya nga ako, paulit-ulit kong sinasabi, isulat yung in writing yung non-cooperation na yan. Dahil kinakailangan, hindi mo po pwede sabihin verbal lang yung legal basis mo para hindi ka makipagtulungan eh. Di ba? Ang dali-dali sabihin ng isa, sabihin na natin, ito hindi ko naman sinasabi mangyayari, theoretically speaking. Isang tawag lang yan sa isang opisyal ng PNP at sinabing may bago na ngayong direktiba ang presidente. I-enforce yung warrant of arrest. O anong gagawin ng pulis? Kung wala siyang written order na pinaghahawakan, hindi po ako naniniwala kasi ito yung written order, memorandum circular ni Presidente, number X, Y, and Z, na nagsasabing non-cooperation. Lalabagin ko po utos ng Presidente pag sinunod ko yung utos ninyo. Sa batas kasi, halos walang bisa yung verbal na yan. Kinakailangan nakasulat. At ano ang dahilan na ayaw di bang nilang isulat? Baliktarin natin ngayon ang tanong. Paulit-ulit yung sinasabi, bakit ayaw isulat? Di ba kayo nagtataka? Bakit hanggang verbal lang? Yan ang tanong ko sa inyo. Sagutin nyo lahat yan. Diba? Ikaw, ano tingin mo? Bakit ayaw isulat? Ako, nagtanong din ako. Tinanong ko kahapon ang taga-Philippine National Police. Kasi, di ba, merong pronouncement si PBBM. Tanong ako, sabi ko, sapat ba yun? Or mas maganda may black and white talaga, pero meron kayong panghawakan. Kaya lagi naman nila sinasabi, sapat na yun. Sapat na raw yun. Yung sinasabi. Well, yan po ay husgahan ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, sapat na yun? So, kumbaga, ano naman ang dahilan bakit ayaw nyong isulat? Ano ba yun? Nahirapan ba kayo gumawa ng isang napakaikling memorandum circular? Yun ba yung dahilan? Bakit ayaw? Ang tanong, bakit? Sige nga. Samantalang lahat ng pag-o-order ng Presidente isinusulat. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon sa isang importanteng bagay na non-cooperation, ayaw isulat. Yun po ang aking katanungan lamang. May pahayag, attorney, si Solicitor General Minardo Guevara. Ang sabi niya dito, the PNP and other law enforcement officers are the only persons authorized to serve warrants of arrest in Philippine territory. The PNP statement that it will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the President who exercises control over the executive department, including the National Police. Ganun pa rin ang katanungan ko. Bakit ayaw isulat ni Presidente yung kanyang order na yan? Sagutin niyo po ako. Bakit ayaw? Okay? Ang Presidente lamang ang makakapag sagot doon ako napipikon eh. Kasi parang ang desisyon kung makikipag-cooperate desisyon ng Presidente. Hindi po. Saligang batas po ang nagsasabi na hindi na dapat mag-cooperate dahil ang sabi ng saligang batas, ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema lamang at iba pang mga mabababang mga hukuma na binuo ng Kongreso. Hindi po desisyon ng Presidente yan. Yan po ay isang constitutional mandate. So, tingin ko naliligaw tayo sa debateng ito dahil ang akala natin, tanging Presidente lang ang magdedesisyon. Hindi po. Kinakailangan ipatupad lamang ng Presidente ang saligang batas. Yan po ang paglilinaw na gagawin natin. Speaking of Mindanao, attorney, umaapila si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa ibang parte ng Pilipinas at tigilan na ang mga panawagang ito. Sa kanyang talupati sa selebrasyon dyan po sa Constitution Day sa Shangla, Makati City, sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang panawagan ay isang paglabag sa saligang batas. Ayon sa Pangulo, nakatagdang mabigo ang panawagan na ito dahil nakaangkla ito sa maling basehan at taliwas sa itinatakda ng konstitusyon. Sabi ng Pangulo, ang mga lider na anya sa BARM ang tumatanggi sa proposal na paghihiwalay ng Mindanao. Tinatawag pa ng Pangulo na isang kalokohan ang nasabing hakbang at idiniit na hindi niya ito papayagan na mangyari. Anong masasabi mo, attorney? Well, ang panawagan naman po ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, talaga naman pong yan ay expression of, kumbaga, hopelessness. Dahil ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Maynila. Anong ginagawa ng mga magugulong politiko sa Maynila? Tinatangkang baguhin ang saligang batas.
sa pamamaraan na nagpapakita na walang respeto sa saligang batas. Kaya ang sabi niya, kung talaga kayo hindi mag-uubra at hindi kayo magtitino, baka humiwalay na lang ang Mindanao. Kasi tignan mo, binibili ang lagda para sa People's Initiative na sa katunayan ay isang initiative ng mga politiko. O aamindahan ang saligang batas. Biro mo, Constitution Day yung pinagsalitaan niya. Pero Mr. President, tahimik ka pa rin kung ano talaga ang iyong posisyon sa bribery initiative. Ang tanging nagsasalita lang dyan para sa iyo ay si Senate President Mig Zubiri. Pero ni minsan, hindi ka namin narinig na mismong ikaw ang nagsalita na nagsabing tutol ka sa pagbaboy sa saligang batas, tutol ka sa pagbaboy doon sa proseso ng People's Initiative dahil binibili ang pirma at linilin lang ang mga pumipirma. Hindi ka pa po namin naririnig. Kaya nga po, nawawalan na ng pag-asa yung mga gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, sa tingin ko, hindi rin talaga inaasahan ni Presidente Duterte na mangyayari yan. Pero ang mensahe, magtinutino naman kayo dyan sa Luzon. Dahil yung ibang bahagi ng Pilipinas, nais lang magkaroon ng tahimik na buhay. Yun lang po mensahe nila. At kapag ayaw nyo ng katahimikan, talagang bibitiw na lang sila dahil mabubuhay naman sila ng matiwasay kung wala yung mga magugulong politiko dito sa Luzon at sa Visayas. Di ba, Mr. President? Pero, wag po nating kakalimutan ang konteksto na sinabi yan ni dating Presidente Duterte. Nawawala na siya ng pag-asa sa kalidad ng mga politiko dito sa Luzon at Visayas na talagang pinupinturya ang ating saligang batas. Alam niyo po talaga, sa kasaysayan, talaga naman po hindi nasakop ng mga Espanyol na tuluyan ang Mindanao. Kaya po narariyan pa rin ang pananampalataya ng mga Moro, ng mga Muslim, at narariyan pa rin yung ating mga katutubo. At mabuti na lang, ang mga Espanyol talaga, ang talagang naging kalakalan lang nila ay sa ginto at ang mga gintong nakuha nila ay karamihan dito sa Luzon. Hindi pa nila masyado na-explore Mindanao. Kaya hanggang ngayon po, napakarami pang mga tanging yaman dyan sa Mindanao. So ang hiling lang ng mga taga Mindanao, pwede ba itigil na yung mga kalokohan na ginagawa, lalong-lalo na ng mga taga mababang kapulungan, yung liderato ng mababang kapulungan. Tigilan na yung pagnanais na makipag-alyado sa Amerika at pwedeng magdulot ng isang gera na makakaladkad tayo na wala naman tayo pang nasyonal na interes. Isa pa po yan sa konteksto ng sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte yan dahil ang unang-unang beses na nagsalita naman si Speaker Alvarez tungkol dito ay in relation doon sa panlabas na relasyon natin sa Amerika at China. Na sa tingin ni Speaker Alvarez, talagang kinakaladkad tayo sa gera na wala naman tayong interes. So kung gusto ng mga taga-Luzon at mga taga-Visayas na makipaggera, so be it, hihiwalay ang Mindanao. Hindi sila makikipaggera. So alam po ng mga nagsusulong ng ideya na yan, at wala pa naman silang ginagawa po para isulong yan. Ngayon po ay ideya pa lang. Kaya nga po nagtataka ako dun sa mag-amang Romualdo, bakit sinabi na sedition na yan? Wala pa po yan sedition. Yan ang ideya na kinakailangan pa rin talakayin ng taong bayan at magkaroon ng debate para riyan. No? Yan po talagang dahilan. Kaya meron tayong demokrasya. No? Yung ideya na yan ay ayaw ng mga taga Mindanao sumapi sa gera na wala silang kinalaman. Ayaw na ng Mindanao dyan sa ginagawa ng liderato ng Kamara de Representante na talagang sinasamantala at binababoy ang ating saligang batas, ang ating mga constitutional processes. Yan pong konteksto na dapat maintindihan ninyo, yung panawagan na hihiwalay na ang Mindanao. Pero sa tingin ko po, alam naman nila kung dadaanin yan sa tamang proseso, at meron pong tamang proseso dyan, ha? Daraan at daraan po yan sa UN na magkakaroon ng referendum. Pero ang boboto po, hindi lang ang mga taga Mindanao, kundi ang buong bansang Pilipinas. At sa tingin ko nga, ang buong bansang Pilipinas, hindi papayag na mawala yung Mindanao kung saan nanggagaling ang tanging yaman na dahilan kung bakit napakalakas at napakasigla ng ating ekonomiya ngayon dahil halos lahat ng nickel at ginto galing ngayon dyan sa Mindanao.
Wag Pero, na natin kalimutan, no? Pati yung Lanzones, pati yung Marang na magustong-gusto ko. At ang mangustin. Naku, pag humiwalay ang Mindanao dyan, paano yan? Mag-import na tayo ng Marang at ang At may mangustin. passport na. Ano ba yan? May Oo. passport na, attorney. At saka, kayong dalawa, nako, magwo-work permit na kayo dito sa Luzon. At ako naman, kinakailangan na akong kumuha ng Pasaporte. visa siguro doon. Oh my goodness. Pero attorney, kung hindi ito sedition, ground force sedition, hindi rin ito banta sa Republika ng Pilipinas. Ay wala naman pong banta. Sa katunayan, ang tunay na banta ay yung mga nakikipag-alyado ngayon sa ilang mga taga-gobyerno na nagpapanggap na sila daw ay para sa mapayapang pagbabago, pero hanggang ngayon ay meron silang mga armas na pilit na pinatutumba ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang kriminal. Yan po ay krimen ng terorismo.